Isang normal na araw lamang sana yun para sa conservative American activist at kilalang supporter ni President Donald Trump na si Charlie Kirk habang masayang namimigay ng mga sombrero sa audience bago ganapin ang kanyang inorganized na debate sa Utah Valley University sa US. Ngunit lingid sa kaalaman ng 31 anyos na kilalang social media personality na sa ilang sandali lamang ay isang bala pala ang tatama sa kanyang leeg na magwawakas ng kanyang buhay. Isang eksena na umalingaw-ngaw sa buong mundo at pinag-uusapan sa social media. Sino si Charlie Kirk? Paano siya nakilala? Ano ang pagkatao ng bumaril sa kanya na si Tyler Robinson? Paano siya nahuli? At ano ang kanyang motibasyon upang gawin ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Ipinanganak si Charlie Kirk noong October 14, 1993 sa Arlington Heights, Illinois. Lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ina ay isang mental health counselor samantalang ang ama naman niya ay isang arkitekto. Sa murang edad, mahilig na siyang magtanong, mag-question at hamunin ang nakasanayang naratibo. Kahit sa kanilang paaralan ay hindi siya natatakot na hamunin sa debate ang kanyang mga guro at mga kaklase. At ayon pa sa kanya ay bias daw ang mga libro na pinapabasa sa mga kabataan sa eskwelahan. Dahil dito ay nabuo sa kanyang isipan na hindi kailangan ng isang bata na magtapos ng pag-aaral upang maging successful sa buhay. Sa katunayan ay maririnig mo ang ideolohiyang ito sa kanyang mga popular debate video sa YouTube at iba pang social media platforms. Pero ang tunay na nagpabago sa buhay ni Charlie ay dumating noong 2012 nang itinatag ni Kirk ang Turning Point USA, isang organisasyong naglalayong palakasin ang boses ng kabataang konserbatibo. Sa kanyang tikas magsalita, husay sa social media at matapang na personalidad, mabilis siyang sumikat at humakot ng milyon-milyong views ang mga video niya sa internet. Naging simbolo siya sa paninindigan para sa free trade, Make America Great Again movement at ang matinding pagtutol sa tinatawag na woke culture. Sa mata ng kanyang mga taga-suporta, isang bayani si Charlie. Pero sa kanyang mga kritiko, isa siyang provocateur na nagpapalakas ng galit at maling impormasyon. At ito marahil ang naging mitsa ng kanyang maagang kamatayan. Si Charlie ay hindi nalayo sa kontrobersya. Minsan siyang inakusahan ng pagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol sa mail-in voting at COVID-19. Inilungsad din niya ang tinatawag na professor watchlist na naglalantad sa mga guro na umano'y liberal na mga bias. Madalas niyang binabatikos ang immigration, transgender rights at mga progresibong patakaran, dahilan para tawagin siyang Islamophobic o extremist ng ilan. Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang tinig ng katotohanan laban sa isang kulturang anilay kontrolado ng makakaliwa. Hindi lamang politika, naging sentro rin ng buhay ni Kirk ang kanyang pananampalataya. Mas lumakas ang kanyang paniniwala sa Christian nationalism kung saan makikita ang Kristyanismo bilang haligi ng pagkakakilanlan ng Amerika. Ito ang lalong nagpatatag sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakakilalang konserbatibong boses ng kanyang henerasyon. Ngunit pagsapit ng September 10, 2025, natapos ang lahat para kay Charlie. Siya ay kasalukuyang nasa entablado para sa isang debate na inorganisa ng kanyang samahang Turning Point USA na matagal nang nagsusulong ng konserbatibong kaisipan sa mga kabataan. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng humigit kumulang 3,000 katao. Karamihan ay mga estudyante at lokal na taga-suporta at ginanap sa ilalim ng isang puting tolda na may nakasulat na mga slogan na The American Comeback at Prove Me Wrong. Ayon sa ulat ng mga otoridad, bandang 12:20 ng tanghali, halos 20 minuto matapos simulan ni Kirk ang kanyang talumpati, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinamaan siya sa leeg habang sumasagot sa isang tanong mula sa isang audience member tungkol sa isyu ng gun violence. Isang tila kabalintuna ang pangyayari ayon sa mga nakasaksi. Batay sa mga nakalap na ebidensya at kuha ng cellphone videos, natukoy na ang pamamaril ay nagmula sa bubong ng Losee Center, isa sa mga gusali sa campus ng Utah Valley University na nasa layong humigit kumulang 125 meters mula sa lugar ng pagtitipon. Makikitang mabilis na tumakbo ang isang tao sa ibabaw ng bubong matapos ang putok bago ito bumaba mula sa gilid at tumakas patungo sa kalapit na komunidad. Naglabas ang FBI ng mga clip at larawan ng isang person of interest, ngunit nilinaw na hindi pa matitiyak kung siya nga ang mismong bumaril. Nakakita rin ang mga investigador ng mga bakas, kabilang
lang ang imprenta ng sapatos, palad at bisig sa bubong ng gusali kung saan dumapa ang gunman. Isang high-powered bolt-action rifle na pinaniniwalaang ginamit sa pamamaril ang natagpuan sa isang kakahuyan malapit sa universidad. Ayon sa FBI, ang kanilang natagpuan na ginamit na baril ay isang Mauser 98.3006 bolt-action rifle sa kagubatan malapit sa low-C building ng naturang universidad. Kasama nito ang isang basyo at 3 hindi pa nagagamit na bala. Lahat may nakaukit na mensahe na hango sa meme culture at online gaming. Ang ginamit na casing ay may nakasulat na Notices Bulges OWO. What's this? Isang meme mula sa furry at gaming culture. Isa pang bala na may linyang Oh Bella Ciao, Ciao Ciao mula sa kilalang anti-fascist anthem ng World War II. Ang ikatlo ay may Hey Fascist, Catch at mga arrow code mula sa Helldivers 2, isang video game na gumagamit ng input code para sa airstrike. At ang huli ay nakaukit ang biro, If you're reading this, you're gay, LMAO. Ayon sa FBI, karaniwan ang .3006 caliber para sa pangangaso ng usa. Ngunit ang kakayahang tumira mula sa malayo ay senyales na si Robinson ay nagpractice at naghanda. Hindi mo kailangang maging sniper para gawin yon, pero kailangan ng tiyaga at modernong gamit ayon pa sa FBI. Pagsapit ng Huwebes ng gabi, inanunsyo ng mga otoridad ang pagkakaaresto kay Tyler Robinson, 22 taong gulang, sa Washington County, timog ng Utah. Nasa layong halos 418 kilometers mula sa pinangyarihan ng krimen. Hindi pa malinaw sa puntong yun ng investigasyon kung ano ang motibo ng killer. Ngunit sino nga ba si Tyler Robinson at ano ang kanyang rason sa pagbaril kay Charlie at paano siya nahuli? Si Tyler Robinson ay lumaki sa St. George, Utah kung saan nakilala siya bilang isang straight A student at masipag na estudyante noong high school. Wala siyang history ng criminal record. Isa siyang rehistradong botante ngunit walang partidong kinabibilangan samantalang ang kanyang mga magulang ay rehistradong Republican. Ayon sa mga dating kaklase, si Robinson ay tahimik ngunit palaban sa mga diskusyong pampolitika. Isa sa kanila, si Sander Luke ang nagsabing palagi siyang outspoken tungkol sa karapatan ng mga tao. Naniniwala siya na parehong panig ng politika ang nagpapalala sa sitwasyon ng bansa. Ngunit nitong mga nakaraang taon, ayon sa kanyang pamilya at kaibigan, naging mas mainitin at politikal ang kanyang pananaw. Ang pamilya Robinson ay mga membro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mas kilala bilang Mormons. Ang pananampalataya ng pamilya ang naging susi rin sa pagkahuli ni Tyler Robinson. Ayon sa ulat ng CNN, matapos ilabas ng FBI ang larawan ng suspect sa internet, TV at dyaryo, nakita ito ng kanyang ama at nakilala ang anak dahil sa linaw na kuha ng mga CCTV na nakapaligid sa lugar. Agad umano nitong tinawagan ang anak at sinabing, Tyler, ikaw ba ito? Mukhang ikaw tong nasa larawan. Bilang pagtukoy sa larawan ng suspect na nakasuot ng sombrero, shades at black t-shirt na may markang American Eagle at American flag. Ako ang bumaril kay Kirk, umano'y inamin ni Tyler sa kanyang ama. Ngunit nang hikayatin itong sumuko, mariing tumanggi si Tyler at sinabing mas pipiliin kong kitilin ang sarili kong buhay kaysa sumuko. Ayon sa pinagmula ng impormasyon. Sa halip na sumuko agad, pinilit ng kanyang ama na ikumpisal ni Tyler ang ginawa niya sa isang youth pastor na may koneksyon sa Washington County Sheriff's Office at U.S. Marshal Service. At ang naturang pastor ay siyang nakipag-ugnayan sa mga otoridad na agad namang pumunta sa lugar upang i-detain si Robinson. Sa mga sandaling yun, naglabas pa ng pahayag ang mga otoridad na wala silang ideya kung saan nagtago ang gunman. Ngunit dakong 10 p.m. ng gabi noong Huwebes, matapos ang mahigit 30 oras na malawakang manhunt, nadakip na si Robinson dahil sa naturang tip. Nahuli na natin siya, mariing pahayag ni Utah Governor Spencer Cox sa isang press conference kinabukasan, Biyernes ng umaga. Ibinunyag din ng gobernador na umabot sa mahigit 7,000 tips at leads ang natanggap ng FBI mula sa publiko na inilarawan bilang pinakamalaking bilang ng impormasyon mula nang mangyari ang Boston Marathon bombing noong 2013. Ngunit sa huli, ang tip mula sa naturang pastor ang nagbigay ng matinding tulong upang mahuli ang suspect. Ayon pa sa mga otoridad, nagsasagawa rin sila ng pagsusuri sa ilang online messages na umano'y ipinadala ni Robinson sa isang kilalang chatting platform na Discord. Ngunit sa isang pahayag, itinanggi ng kumpanya na ang kanilang platform ang pinagmulan ng mga mensaheng yon.
Ang biglaang pagbagsak ni Robinson mula sa pagiging huwarang estudyante tungo sa pagiging akusadong mamamatay tao ay patuloy na binabalikan ng mga eksperto at mamamahayag. Ang tanong ngayon, ano ang nagtulak sa isang dating straight A student at anak ng isang relihiyosong pamilya na pumunta sa bingit ng karahasan? Sa mga mata ng mga kapitbahay ni Tyler Robinson ay minsan siyang itinuturing na huwarang bata, tahimik, matalino at may malaking kinabukasan. Ngunit ngayong taon, siya ay nakaupo sa isang selda ng Utah County Jail, kinasuhan ng pagpatay kay Charlie Kirk gamit ang isang bolt-action rifle na may mga bala pang inukita ng kakaibang mga hugot na salita. Si Robert Sylvester, matagal na kapitbahay, ay nagbalik tanaw sa paglaki ng magkakapatid na Robinson. Anya, para lang silang ibang normal na bata, naglalaro, nag-uunahan sa kalye, ngunit si Tyler ay tahimik at hindi palaimik. Sa social media ng kanyang ina na si Amber Robinson, makikita ang larawan ng pamilya sa Grand Canyon, mga pangingisda at pati mga litrato ng paghahunting ng hayop bilang patunay na isang skilled marksman si Tyler dahil sa experience nito sa paghahunting. Isang larawan pa noong 2017 ang nagpapakita kay Tyler na nakasuot ng Trump-related Halloween costume, palatandaan ng maagang interes nito sa politika. Ayon kay Christine Schweierman, kapitbahay na nakatira 2 bahay lamang ang layo mula sa bahay ni Tyler sa loob ng 16 na taon, kilala niya ang pamilya dahil sa simbahan at mga aktibidad sa paaralan. Tahimik si Tyler, kakaunti lang ang kaibigan pero matalino at mas mahilig sa musika kaysa makihalubilo sa mga kapitbahay. Dagdag pa ni Christine, napakaraming galit kay Tyler sa internet dahil sa ginawa niya kay Charlie. Pero kahit gusto ko si Charlie Kirk at naniniwala ako sa mga ideolohiya niya, hindi ko kayang kamuhian si Tyler. Mas gusto kong maintindihan kung ano ang nasa isip niya. At alam ko na hindi rin siya pinalaki ng kanyang pamilya para maging mamamatay tao dahil malapit sila sa Panginoon. Ngunit ayon kay Governor Spencer Cox, itong mga nakaraang taon ay naging mas politikal ang binata at mainit sa mga usaping panlipunan. Sa isang hapunan umano ng pamilya Robinson, bago ang event ni Charlie Kirk sa Utah Valley University, nagbitaw umano si Tyler ng mabibigat na salita laban kay Charlie Kirk na hindi nito gusto ang pananaw ni Charlie. May lumabas ding mga balita na may karelasyong transgender si Tyler Robinson at maaaring isa rin ito sa mga dahilan sa matindi niyang galit kay Charlie dahil kilala ito na may matapang na pananaw laban sa LGBTQ rights. Si Robinson ay nahaharap ngayon sa kasong aggravated murder, felony discharge of a firearm at obstruction of justice. Ayon kay Governor Cox, posibleng itulak ng estado ang death penalty. Sa Utah, ang lethal injection ang pangunahing paraan ng bitay, ngunit pinapayagan pa rin ang firing squad dahil sa kakulangan ng gamot para sa execution. Samantala, mariing pahayag ang binitawan ni US President Donald Trump na kilalang malapit kay Charlie Kirk sa Fox and Friends TV show at sinabing sana ay kakaharapin niya ang death penalty. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa digital footprints ni Tyler Robinson, sabay din nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad sa mismong bahay ni Robinson sa Washington, Utah. Bandang 3:30 ng hapon ng September 12, isang unmarked vehicle ang dumating at ilang ahente ng FBI at mga pulis ang pumasok sa tahanan. Makaraan ng 2 oras, isang kulay abong sasakyan ang isinakay sa isang truck. Samantalang nakita rin ng mga residente ang mga ahente na naglabas ng isang itim na bag at agad isinakay sa kanilang sasakyan. Dakong 5:30, umalis na ang mga ahente dala ang mga nakumpiskang ebidensya. Ang huling pulis ay umalis bandang 7:00 na ng gabi mula sa naturang tahanan. Sa buong araw, mahigpit na isinara ng mga otoridad ang paligid ng bahay at walang sino mang miyembro ng pamilya o iba pang bisita ang nakitang pumasok o lumabas. Samantala, kinumpirma ni Christopher Ballard ng Utah County Attorney's Office na nakatakdang humarap sa korte si Robinson sa Martes, September 16, 3:00 ng hapon sa lokal na oras. Sa ngayon ay nakadetine si Robinson nang walang piyansa ayon sa mga record ng korte. Samantala ay nakatakda ang isang public memorial service para kay Charlie Kirk sa darating na linggo, September 21 sa Arizona. Ito ay ayon mismo sa Turning Point USA, ang organisasyon na kanyang itinatag, na ngayon ay itinuturing na pinakamalakas na youth conservative movement sa Amerika. Sa kanyang pagkamatay ay iniwan ni Kirk ang asawang si Erica at 2 mga anak, isang batang lalaki na 1-year-old at isang 3-year-old na batang babae.
Noong Huwebes, September 11, 2025, inilipad mula Salt Lake City, Utah, patungong Phoenix ang labi ni Kirk gamit ang Air Force II, isang bihirang pribilehiyo na ipinagkakaloob lamang sa mga personalidad na may pambansang kahalagahan. Matapos ang mahabang biyahe, dinala ang kanyang katawan sa isang kilalang mortuary sa Phoenix kung saan ito inihanda para sa nalalapit na seremonya. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin ng Turning Point USA na si Kirk ay isang huwaran pagdating sa pananampalataya, tapang at paninindigan. Mula sa kanyang murang edad hanggang sa pagiging kilalang political commentator, hindi nawala ng sigla si Kirk sa pagtatanggol sa kanyang paniniwala na ang Amerika ay dapat ipaglaban sa tinatawag niyang radical left. Samantala, kumpirmado mula mismo kay Pangulong Donald Trump na siya ay dadalo sa memorial service. Sa panayam noong September 11, sinabi ni Trump na tinitiyak niyang magiging bahagi siya ng seremonya kahit anong petsa pa ito o kung saan man ito idaos. Whenever it is, I'll be going, ayon pa sa Pangulo, na idinagdag pang si Kirk ay hindi lamang kaalyado, kundi isa ring kaibigan na itinuturing niyang henerasyong tinig ng konserbatibong kabataan. Inaasahan ang pagdagsa ng libo-libong taga-suporta, estudyante at kilalang personalidad mula sa larangan ng politika at media. Magkakaroon din ng mahigpit na seguridad dahil bukod sa mga kaalyado ni Kirk, inaasahang darating din ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga kasalukuyang leader ng Partido Republican. Ayon sa mga organizer, ang memorial service ay hindi lamang magiging pagunita sa kanyang buhay, kundi magsisilbing pagpapatuloy ng kanyang advokasya. Sa huli, ang pagkamatay ni Charlie Kirk ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa politika at lipunan ng Amerika. Siya ay isang tinig na hindi kailanman natakot magsalita, isang mandirigmang ideolohikal na buong buhay ay inilaan upang ipaglaban ang kanyang paniniwala. At habang ibinababa ang kanyang pangalan sa pahina ng kasaysayan, ang kanyang alaala ay magpapatuloy na magsilbing apoy na maaaring magbigay liwanag sa pagkakaisa o maaari ding apoy na muling magpapasimula sa pagkakahati-hati ng Amerika. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.